Hallelujah. Praise the name of the Lord. Jesus Christ. Thank you, Lord, for a new day. It's Wednesday morning here in Houston, Texas. Another day to serve the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon Jesus, sa panibagong umaga. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord, dahil ikaw ang Diyos na buhay. Salamat po sa iyong kabutihan. Sa panibagong umaga na kami ay nandito upang ikaw ay aming sambahin. Kilalanin, itaas sa sanlibutan, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa iyong sakripisyo. Maraming salamat sa dugo na isinakripisyo mo para sa aming mga kaluluwa. Maraming salamat po. Hallelujah. It's Wednesday morning. Praise the Lord Jesus Christ. Wednesday morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you sa iyong kabutihan, Father God. Lord Jesus, Holy Spirit, thank you for your faithfulness. You are good at all times. You are good at all times. Hallelujah. Worthy of everything, King of Kings and Lord of Lords. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Hallelujah. Happy moments. Praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments. Seek God. Seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments. Worship God. Worship the Lord Jesus Christ. Painful moments. Trust God. Trust the Lord Jesus Christ. Every moment. Thank God. Hallelujah! Salamat sa Diyos dahil ngayon ay Wednesday morning dito sa Houston, Texas! Praise God sa kanyang kabutihan. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God Almighty alone, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Jesus. Hallelujah! 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 Woo! Praise the Lord! Ipalakpak natin ang ating mga kamay at purihin natin, itaas natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Ayan, at siya'y ating purihin. Tayo'y mag-umpisa. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama.
pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Dito kami ngayon. Maraming salamat po sa kalakasan ng aming pangangatawan. Maraming salamat at kami ay muling nagising upang ikaw ay aming kilalanin, upang ikaw ay aming pagsilbihan, Panginoong Jesucristo, ang aming Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po sa aming mga buhay. Maraming salamat dahil wala kami mga sakit. Maraming salamat dahil nandito na naman kami. Maraming salamat sa lahat ng provisyon na yung ibinigay sa amin, Panginoong Hesus, sa araw-araw na kami ay nagising, na wala kaming ibang iniisip kundi ikaw ang iyong kaharian, na ikaw ay parangalan, na ikaw ay pagsilbihan at magamit ang aming mga buhay para sa iyong kapurihan. Hallelujah, sa kapurihan ng Diyos Ama. Andito kami upang makinig ulit sa iyong mga salita. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoong Hesus, at gawin mo kaming karapat-dapat sa presensya ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and mood. Nothing compares to this place
where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon si Kristo, sa Espiritu at sa katotohanan. Oh, hallelujah. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong krus, Panginoong Hesus, na hindi ako makikita, kundi ang makikita ay ang kaawaan ng Diyos Ama, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-unawa, at ang kanyang mga pagpapalang, siksik, liglig, umaapaw, na ito ay kanyang inilalaan para sa mga taong naniniwala sa kanya. At naniniwala sa iyo, Panginoong Kristo. We welcome the Holy Spirit. Holy Spirit, mangusap po kayo sa oras na ito. Buksan ninyo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang mas lalo pa naming mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Kristo. Maraming salamat po. Dinideklara namin na ang live na ito, holy, sanctified by the blood of Jesus, at maging matiwasay po na magawa namin ang kalooban mo, Holy Spirit, at wala pong mga distractions na mangyayari sa iyong live na ito. Maraming salamat. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan, at lahat ng papuri at parangal ay ibinabalik namin sa Diyos Ama sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Amen! Praise the Lord Jesus Christ. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Wednesday morning dito sa Houston, Texas. Ito si Tita Vits, Facebook joiners and Facebook viewers and YouTube viewers. Welcome dito sa ating live. Si Tita Vits, fresh from the bed. Hallelujah! Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagalakan, at tayo ay muling nandito upang sundin ang kalooban, ang conviction ng Holy Spirit. Hallelujah. Welcome dito sa ating live. Ayusin ko lang at baka bigla tayong mawala sa ere at wala na pala tayong battery. Ayan, dyan ang battery. Okay. So, dito na tayo sa ating upuan. Ayan, tayo nakaupo na. So, welcome dito sa ating live. Okay. So, kahapon ay, ano kahapon? 11. Ngayon ay 12. So, kahapon ay tinuruan tayo ng banal na Espiritu tungkol sa pananalita ng wika na hindi naman natin natutunan. Okay, so ano ba yung mensahe ng salita ng Diyos? Dito yung ang unang manifestation ng presensya ng banal na Espiritu ay ang pagsasalita natin sa pamamagitan ng ibang lingwahe na hindi naman natin natutunan. At iyon ay maaring ang dahilan, maaring ang either na ikaw at ang Diyos ang nag-uusap, nag-commune ka sa Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan ng kahiwagaan ng banal na Espiritu. Ayan, so walang nakakaunawa. Kahit ang masamang espiritu, ang demonyo, si Satanas, hindi nakakaunawa sa speaking in tongue, no? Tanging ang Diyos Ama lamang ang nakakaunawa niyan.
O kaya kung mayroon mang speaking in tongues sa congregation, ay ito ay nagiging mahalaga, no, para sa pagpapatatag sa iglesia ni Kristo, no, o ng simbahan ni Kristo, o magpapapatatag sa body of Christ. Okay. So dito tayo mga ka-Team Jesus, idugtungan natin. Hanggang saan ba tayo? Dito hanggang 12 lang tayo kahapon. So idugtong natin ang 1 Corinto chapter 14 verses 13 to 25. Okay, 13 to 25. So, dito tayo sa 13. Ito ay, sulatan natin to 3. Ngayon ay 12:25. So, 3:12:25 na tayo. Mga ka-Team Jesus, kumusta na ang inyong mga kataniman? Ay, hindi ko pala na-post sa Facebook yung launching natin. Sa palagay ninyo ay sa March ay ano na yan? Hindi yata kaya sa March yung mga tanim. I-move natin yung ating culmination dyan sa mga tanim sa April siguro, end of April siguro. Pero mag-umpisa na kayong magtanim para sa ganoon. Kasi March, wala pa yan, kaunti pa lang ang tubo niyan, hindi pa yan lalago. So siguro mga 2 months ay lalago na yan, no, ang inyong mga tanim. O sino-sino sa inyo diyan ngayon ang mayroon ng mga word of God sa kanilang mga bahay. So yun na muna ang pagbigyan natin ng pansin. Mayroon na ba kayong mga ginawang word of God sa inyong mga bahay? Ayan, nakita ko doon sa posting ni Sharon. Ang nag-order siya ng mga word of God. Praise the Lord. God bless your family, Sharon. At asa na ang inyong mga word of God, no? So asa na ang inyong mga word of God. Okay. So yung word of God muna, mag-live kayo sa Facebook at pakita nyo ang inyong mga word of God. Kung mayroon man kayong mga word of God. Ayan, yun na muna ang gawin natin. Mag-live muna tayo sa ating word of God. Tingnan natin ang inyong word of God. Okay, so dito tayo sa 1 Corinto. By the way, nung pagising ko ay ipinakita sa akin ng Holy Spirit yung reflection ni Lisa sa kahapon, no, yung tungkol kahapon. Kaya nga pinaalala sa atin ng Banal na Espiritu ang tungkol sa water baptism, kung gaano siya kahalaga. So gaano man tayo mag-desire na ang anointing ng Holy Spirit ay ating mararanasan, ang gift of the Holy Spirit ay ating mararanasan, ay hindi natin magawa yan, hindi yan mangyayari hanggat hindi tayo mabaptismo sa tubig at malinis ang ating mga kasalanan. No? Hindi natin matanggap ang gifts of the Holy Spirit hanggat hindi natin magawa. Kagaya ng nangyari kay Panginoong Jesucristo. No, 'di ba? So kailangan doon sa reflection ni Lisa ni Sis Lisa ay nagdi-desire siya na mabaptismohan siya sa tubig nang sa ganoon ay mabigyan siya ng gift of the Spirit. At congratulations Lisa, ikaw ang pinili ng Banal na Espiritu at it is my prayer that the Lord will going to grant your desire at kasama pa ang kanyang pamilya na sila ay magpabaptismo sa tubig nang sa ganoon ay magamit ng Diyos ang kanilang mga buhay. At ito ay wisdom o karunungan o pag-unawa na naintindihan na ibinigay ng Banal na Espiritu sa iyo, Sis Lisa, sapagkat hindi lahat ng tao ay nakakaunawa kung bakit kailangan tayong magpabaptismo sa tubig. Kaya ayon sa salita ng Diyos, 'di ba? Sabi natin, pag tayo nagpo-post sa Facebook, mas mabuti ang i-post natin ay ang mga salita ng Diyos. Kasi alam natin na the word of God will not come back to God void.
it will accomplish its purpose. So, kaya naniniwala ako na ang salita ng Diyos, the Holy Spirit will take care of it. Ang atin lamang ay maibahagi natin ang salita ng Diyos at bahala na ang Diyos niya na magbukas ng mga puso, ng mga isipan upang maunawaan ang mensaheng nais niyang iparating sa kanyang salita. So congratulations Sis Lisa. Nakita ng Holy Spirit ang iyong intention, ang desire ng puso mo. The Lord willing, it will come to pass very soon for the glory of God. No, so pag pinagdadasal natin yung local church ninyo diyan na God willing ay mabigyan kayo ng pagkakataon, no, na mabaptismo sa tubig, ikaw at ang buong mong pamilya. Hallelujah, glory to God. Thank you, Father God, for the wisdom and understanding na naintindihan mo ang pakahulugan ng baptismo. Glory to God. Okay, so dito tayo sa 1 Corinto, chapter 14, verses 13 to 25. So, i-announce ko lang sa inyo mga ka-Team Jesus, yung mga yang pagpipili ay random yan. Hindi yan siya yung automatic na ginagawa ko. It's random. So, pag sinabi ng Holy Spirit, okay, ito yan siya, oh. I-reward mo yan dahil I am pleased with it. Kaya saka ko ginagawa yan. Hindi ko yung ginagawa ng sarili ko. No, hindi ko ginagawa yun. Pag walang conviction ng Holy Spirit. It is the Holy Spirit who's telling me, do this. Yes, Holy Spirit. So, kasi ang Holy Spirit ang nandito ngayon sa ating kalagitnaan, sa araw-araw. Nandito ngayon. Siya ang ating advocate. Siya ang ating helper sa makatuwid. Siya ang ating susundin. Ang conviction ng Holy Spirit ayon sa salita ng Diyos. Okay, dito tayo sa 1 Corinto, chapter 14, verses 13 to 25. Okay, pag-usapan na natin. Kaya nga, ang taong nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay nananalangin na bigyan din siya ng kakayahang maipaliwanag ito. 14. Kung nananalangin ako sa ibang wika na hindi ko natutunan, nananalangin nga ang aking espiritu. Ngunit hindi naman naintindihan ng aking isipan. So, kailangan na makahulugan yun. May kahulugan. Okay. 15. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Manalangin ako at aawit sa pamamagitan ng aking espiritu kahit hindi ko ito naintindihan at mananalangin din ako at aawit na parang naintindihan ng aking isipan. 16. Kung magpasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng iyong espiritu lamang at hindi ito maintindihan, paanong makakasagot ng amen ang iba kung hindi naman nila naintindihan ang iyong sinasabi? Kahit maayos ang pagpapasalamat mo sa Diyos, kung hindi naman maintindihan ng iba, hindi ka rin makapagpatatag sa kanila. 18. Nagpapasalamat ako sa Diyos na nakapagsasalita ako sa iba't ibang wika na hindi natutunan ng higit pa sa inyong lahat. 19. Ngunit sa pagtitipon ng mga mananampalataya, mas makakabuti pa ang magsalita ako ng 5 kataga na naintindihan upang maturuan ko sila kaysa sa magsalita ako ng libo-libong kataga sa wikang wala namang nakakaintindi. 20. Mga kapatid, kung tungkol sa mga bagay na ito, huwag kayong mag-isip bata.
Kung sa masamang bagay, maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan. Ayan. So, maging tulad tayo ng mga batang walang malay sa kasamaan. Ngunit sa pangunawa, kung sa mga bagay na kung sa masasamang bagay, maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan. Ngunit sa pangunawa, mag-isip matanda kayo. Sinasabi ng Panginoon sa kasulatan dito sa 21, verse 21. Magsasalita ako sa mga taong ito sa pamamagitan ng iba't ibang wika at sa pamamagitan ng mga dayuhan, ngunit hindi pa rin sila makikinig sa akin. 22. Kaya ang pagsasalita sa iba't ibang wika na hindi natutunan ay isang tanda, hindi para sa mga mananampalataya, kundi para sa mga hindi mananampalataya. Ngunit ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay para sa mga mananampalataya, hindi sa mga di mananampalataya. 23. Kung nagtitipon kayong mga mananampalataya, at lahat kayo nagsasalita sa iba't ibang wika na hindi ninyo natutunan at may dumating na mga di mananampalataya at hindi alam ang inyong ginagawa, hindi ba nila kayo aakalaing nasisiraan kayo ng bait? Totoo yan. 24. Ngunit kung lahat kayo ay nagpapahayag ng mensahe ng Diyos at may dumating na hindi mananampalataya na hindi alam ang inyong ginagawa, makikilala niyang makasalanan siya at malaman niya ang tunay niyang kalagayan. 25. Maging ang mga lihim ng kanyang puso ay maihahayag at dahil dito, siya ay nagpapatira pa sa pagsisisi at sasamba sa Diyos at masasabi niyang ang Diyos ay talagang nasa piling ninyo. No? Dito sa English sa 22, tongues. So yung dila ba, yung speaking in tongue, no? Yung nagsasalita sa wika na hindi natutunan. Tongues then are a sign not for believers but for unbelievers. Prophecy, however, is not for unbelievers but for believers. So if the whole church comes together and everyone speaks in tongues, and inquirers or unbelievers come in, will they not say that you are out of your mind? But if an unbeliever or an inquirer comes in while everyone is prophesying, they are convicted of sin and are brought under judgment by all. As the secrets of their hearts are laid bare, so they will fall down and worship God, exclaiming, God is really among you. So Holy Spirit, maraming salamat sa iyong mga salita. Bigyan mo kami ng pag-unawa upang maintindihan namin karunungan na nanggagaling sa Diyos Ama upang maintindihan namin kung ano ang pakahulugan ng mensahe mo ngayon at paano namin magagamit itong mensahe mo upang maging kapakipakinabang kami sa iyong kaharian, maging kapakipakinabang kami sa body of Christ. In Jesus' name, with the Holy Spirit, Amen. Okay, so dito tayo mga ka-Team Jesus. Tingnan natin ang mensahe ng Diyos dito, no? So ito ay karugtong sa paggamit ng speaking in tongue. So 'di ba, alam natin na hindi natin pwedeng ipagmayabang yung marunong tayong magsalita ng iba-ibang lingwahe kahit hindi natin ito naintindihan. Hindi natin ito pwedeng ipagmayabang sapagkat ang pagsalita ng mga lingwahe na hindi natin natutunan ay holy yun. Yun bang banal yun ba? Hindi yun pwedeng paglaruan. So ang taang ay nangyayari yun, no? Para sa mga believers lamang. So, hindi natin yun pwedeng gamitin anytime we want.
Halimbawa, there are times, ako halimbawa dito sa ating live, may mga pagkakataon kapag ako'y puspos na sa banal na espiritu, ay yung aking innermost, yung aking kaluluwa, ay bigla-bigla na lang siyang magsasalita ng lingwahe na hindi maintindihan ng iba. Kahit ako ay hindi ko maintindihan. Subalit dahil tayo ay nasa live natin, na ibig sabihin nun ay lahat ng tao ay pwedeng makinig, mapanood ang live na ito. So, kailangan kong pigilan yung aking sarili at nananahimik ako, pero yung aking isipan ay gumagawa nun, ay nagsasalita o kaya tahimik, pero yung aking bibig ay nagsasalita pero hindi niya naririnig. Bakit? Sapagkat maaring yung, sabi dito, yung manonood na ngayon lang, halimbawa, ngayon lang nanood, at makikita nila anong ginagawa niya ni Tita Vets na kung ano-ano na lang mga lingwahe ang lumalabas sa kanyang bibig at hindi niya naintindihan o yung hindi naintindihan, no? Masasabi niya, yan sa salita ng Diyos, sasabihin nila kung ikaw baguhan doon at hindi ka naman sanay sa pag-speak ng tongue, sasabihin nila, napasukan na yata ito ng masamang espiritu. Na yata ito ng nasubdue ng masamang espiritu. Nabaliw na yata ang mga ito. Nabaliw na yata yan si Tita Vit na yan. Yan. Magiging totoo na yung sinasabi ng iba dyan, ng paninira nila na, yan, kulto, Tita Vit's kulto. Kasi hindi nila naintindihan kung bakit ka nagsasalita ng lingwaheng hindi naman naiintindihan ng karamihan. No? So mabigla sila at hindi na sila babalik dahil kulto man yan. Ay ano ba yan? Parang naanuhan ng masamang espiritu. Kaya ito'y babala sa mga tao. Lalo halimbawa, you are on fire. Ikaw pagkatapos mong mabaptismo sa tubig, ay on fire ka, no? On fire ka ba na nararamdaman mo ang presensya ng banal na espiritu at bigla-bigla na lang na makapagsalita ka sa ibang mga lingwahe na hindi mo natutunan. Tapos may mga nakakarinig sa'yo. So, hindi yun siya advisable. Kaya nga sabi, pag ikaw ay nagsasalita sa lingwaheng hindi mo natutunan nung ikaw ay mag-meditation, yung nagpupuri ka sa Diyos, no? Bigla-bigla ay magbuhos ang Holy Spirit ng kanyang fire at makakapagsalita ka ng mga wika na hindi mo naintindihan, natutunan, ay pinagdadasal mo rin na ipaliwanag ng Diyos, ng banal na espiritu, ang pakahulugan ng mga salitang ito. So, hindi natin ito basta-bastang nagagamit sa mga taong bago lang natin nakilala o hindi nila naintindihan ang pakahulugan ng speaking in tongue, ni hindi ibinigay ng banal na espiritu ang pag-unawa sa kanila. So, ang speaking in tongue ay mayroong mga specifications. Maaring gagawin natin yan. Halimbawa, mayroong Bible study na kayo lang, yung cell group, ang tawag doon. Yung grouping, halimbawa, kayo dyan, no? Halimbawa, sa isang lugar, o sa Butuan, halimbawa, si Sharon, si Jerome, si Tricia, si Tita Jane, si Tita Jolie. Diyan sila, halimbawa, no? Sa isang lugar at magsama-sama sila, pareho nilang naintindihan ang speaking in tongue. At as they worship the Lord, as they welcome the Holy Spirit, bumuhos ang anointing ng Holy Spirit sa kanila. At sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. At si Tita Jane ay magsalita ng ibang lingwahe. Si Sharon ay iba rin, o si
Tricia, si Jerome, si Tita Jolie. Walang problema yun kung silang 5 lang ang nandoon na nagkaroon sila ng fellowship, nagkaroon sila ng prayer meeting, na mayroong puspos sa presensya ng banal na espiritu at mayroong magsasalita ng lingwahe na hindi nila naintindihan. Silang 5, kagaya ng nangyari sa mga disipulo doon, no? Doon sa Acts. Silang 5, magaganyan sila. Walang problema yun. Kasi maaring they edify themselves. So ito yung panalangin mo na diretso doon sa Diyos Ama sa pamamagitan ng kahiwagaan nga ng banal na espiritu. Okay? Intercession mo yun. So walang problema yun, hindi kayo makakatisod ng tao kasi pareho kayong nakakaunawa sa galaw ng banal na espiritu. Pero kung mayroon kayong mga kasama, halimbawa yung husband ni Sharon, o sino pa man, o kung sino-sino pa mang mga kasama ninyo, relatives ninyo, mga kaibigan ninyo, na sinama nyo, in-invite nyo sa inyong Bible study. Tapos, bigla ka na lang dyan, kikisay dyan at magsalita ng kung ano-ano. Hindi yun po, hindi kailangan din nating magkaroon ng discernment at kailangan nating mapigilan, magkaroon tayo ng pagpigil sa sarili, no? Na hindi nating gawin yun sapagkat sa halip na mag-gain natin at makuha natin ang simpatiya ng isang taong ito, maintindihan niya at sasabihin niya na kayo talaga nandoon ay kayo, anong sabi dito? Anong sabi dito sa English? 14. Sabihin dito na God is really among you. Para masabi niya sana na ang Diyos ay talagang nasa piling ninyo. Sa halip na masabi niya yun ay mawala ang ano niya, mawalan siya ng gana. At sabi niya, sa halip na ang Diyos ang nasa atin, nasa inyo, sabi niya, ang demonyo ay nasa kanila dahil tingnan niyo para silang mga demonyo. Kasi nga hindi na maintindihan. Ipaniliwanag dito ni Pablo na hindi natin, yung gift na yun ng speaking in tongue, ay kailangang magamit natin yun in a proper way. Sa tamang panahon, sa tamang sitwasyon. So, hindi ito pwede sa mga unbeliever o kaya sa hindi pa nakakaunawa kung ano ang kahulugan ng speaking in tongue at hindi pa nila natanggap kung ano yun dahil matatakot yan sila. At hindi na yun babalik. So kung kayo ay nasa congregation, kagaya sa atin ngayon, ang ginagamit nating lingwahe ay yung maintindihan ng lahat. No? Maiintindihan ng lahat para mayroon din tayong English. At sa YouTube, nag-email sa akin yung YouTube group ba yun? YouTube team. Na mayroon silang simula sa anong date na yun ay automatic na lagyan nila ng translation ang iyong live o ang iyong mga videos na mayroong pananalita. Nang sa ganoon ay maunawaan ng iba kung saan sila, halimbawa sa Vietnam, iparating ng Diyos itong ating live, ay maintindihan nila sa Vietnamese. Kung doon naman sa Japan, kung doon naman sa Russia, kung saan pa man, sa Europe, ay maintindihan ang mensahe ng Diyos. O see? Para sa akin, praise the Lord. The Lord allowed that to happen na ang tao ay magkaroon ng karunungan upang sa ganoon mas lalong mapalapit ang gospel of Christ, no? Ang gospel of Jesus, doon sa mga tao sa iba't ibang lingwahe, lalo na sa mga lugar o sa mga bansa na hindi mga Kristiyano, iba ang kanilang pinaniniwalaan. So it is an achievement, praise the Lord. So ganito ang ginagawa natin,
simpleng pananalita ang ating ginagamit nang sa ganoon ay maintindihan ng nakakarami. So sa atin, dahil tayo mga Pilipino, ang Pilipinas ay mayroong more or less 209 na nga, may dadagdag pa, 200, no? Vernaculars. So, ang ibig sabihin ng vernaculars, yun yung katutubong wika na naintindihan o natutunan ng isang taong doon mismo na isilang sa lugar na yun. Yun ang kanyang native language. Vernacular. Hindi yan siya yung formed language. Mayroon tayong 9 major languages in the Philippines. No? Tagalog, Cebuano, Bisaya, mayroong Waray, mayroong Pampangueño, Batangueño, mga ganun. At dahil doon ay kaya nga nabuo ang national language, yun ang Filipino, which is a universal language na binubuo ng maraming mga salita sa pinagsama-samang mga major languages sa Philippines. Kaya itong ginagamit natin ngayon, ang Filipino. Hindi ito Tagalog, sapagkat ang Tagalog, nako, malilito ka kung anong pakahulugan ng Tagalog sapagkat sa mga salitang Tagalog, malalim ang kanilang salita. Malalim ang totoong mga Tagalog, malalim silang magsalita. Subalit, ang mga kayo dyan, hindi na yan Tagalog ang sinasabi niyo kung kahit kayo'y nasa Luzon. Dahil sa Luzon, kahit nasa Luzon kayo, hindi Tagalog ang wika ng Luzon. Maraming wika ang Luzon. Ganon din sa Visayas, hindi lang Bisaya ang wika. Maraming wika sa Visayas. The same thing sa Mindanao. So, iba-ibang vernacular ang ginagamit. Kaya mayroon tayong national language na naintindihan ng karamihan sa atin, 92% ang nakakaunawa ng Filipino upang sa ganoon ay maunawaan simpleng pagpapahayag ang ating magagamit. At to God be the glory. No? At first ay ang dahilan kung bakit Filipino ang kinuha ko? Filipino ang kinuha ko sa aking baccalaureate sa college, no? Kasi yung aking advisor, sabi niya, gusto ko ng mathematics, gusto ko ng science, ng languages, pero ang sabi niya, ang kunin mo, Avita, ay languages. Filipino, major in Filipino, minor in English. Hindi dahil ito ang aking gagawin, no? Kundi ang sabi niya, kung pagdating sa market, pagdating sa employable, kakaunti lamang ang kumukuha ng Filipino with English. So, madali kang ma-hire sa pagtuturo dahil kakaunti nga lang kayo. So, yun ang dahilan. Okay, so yun ang kukunin ko. Pero I love mathematics. I love science. Yun ang gusto ko. Gusto ko nga maging lawyer. Pero may paraan ng Diyos. May iba siyang dahilan. Kaya doon ako natuto. No, natuto ako magsalita ng ganito, ng Filipino. Pagkatapos nung mag-graduate ako, nakuha nga ako agad ako na-hire dahil nga iilan lamang doon sa Mindanao at sa Visayas ang nagsasalita ang marunong ng Filipino. At nung ako'y mag-masters, Filipino din ang kinuha ko. Nung ako'y mag-doctorate, ganon din, language din. To God be the glory. Yun pala, ngayon ko na-realize, yun pala, ay dahil inihahanda ako ng Diyos para sa kanyang ministry. Di kung hindi ako matuto, ako'y isang Cebuano, ako'y isang Bisaya, ako ay taga Bohol. Mga Bisaya kami. Kahit nga napapansin ninyo ang aking Filipino ay ang accent ko pa rin ay Bisaya pa rin, hindi yung malumanay sapagkat hindi ako Tagalog. No? Pero kung hindi ko natutunan fluently ang Filipino, ang mga Bisaya,
mas magaling ang mga Bisaya sa English kumpara sa Filipino. No? Pero napakabuti ng Diyos. Hallelujah. So sinanay niya ako doon sa 22 years na pananalita ako sa Filipino, pagpapaliwanag sa Filipino, nang sa ganoon kung gagamitin na niya ako, dito ngayon sa kanyang ministry, ay madali na lang sa akin ang pananalita, ang pagpapaliwanag, at hindi ako maghahagilap ng mga salitang gagamitin ko para sa ganoon ay maintindihan ninyo at kung sino man ang makikinig sa live na ito, ang salita ng Diyos. To God be the glory. O sina, ngayon ko lang na-realize yan. Basta ang alam ko ay yun, para makatrabaho ako kaagad. No, maraming mag-hire sa akin, marami ang nag-hire sa akin, pero hindi ko pinansin, hindi ko gusto ko yung sa mga universities, gusto ko yung malaki ang sahod. Doon sa aking ranking, doon sa aking credibility, doon sa aking performance, doon sa aking educational attainment. To God be the glory. No, sa circular. Pero yun pala ay pagsasanay ka ng Diyos sa akin, nang sa ganoon ay madali kong, no? Sa pamamagitan ng karanasan ko, yung aking bibig ay nasanay na sa pagsasalita sa Filipino, kaya madali na lang maipaliwanag. Mawala yung stage fright mo. Kasi hindi madaling humarap ka dito malap ka dito sa live dito at ito'y maririnig ng sanlibutan. To God be the glory. So dapat, ayan nga, kung tayo, kagaya ng ginagawa natin dito, live, kailangan ang salitang ating gagamitin ay yung maiintindihan ng karamihan. So kung kami naman ni Tito Bryant ang nagkakaroon ng warfare, ng prayer, ay bigla na lang si Tito Bryant na mag-speak in tongue, mag-cast out yan siya sa speak in tongue, gaganyan. Hindi ako natatakot. Bakit? Alam ko yun eh. Ginagawa ko rin yun. Naintindihan natin yun. Yung ang ipinapiliwanag dito ni Pablo. So kung ang kasama ninyo dyan, halimbawa sa Leyte, si Lisa, pag nabaptize natin sila sa tubig, silang lahat. Si Lisa, si Brother Sandy, si Brother Eric, si Sister Jeanette, si Sister Erica, si Lisa, mga pamilya nila. Yung kung halimbawa, sila lang muna, marami na sila dyan eh. Pwede na nga kayong mag-umpisa ng isang congregation, Sis Lisa eh. Kayo dyan sa Butuan, pwede na nga kayong mag-umpisa. Kayo dyan sa Bohol, pwede na kayong mag-umpisa. Kung mayroong tatayo na maging pastor ninyo, ma-ordain kayo, pwede na kayong mag-umpisa. Magsimula sa congregation. Nung umalis kayo doon sa congregation, mag-umpisa kayo. No? To God be the glory. It will come to pass as the Lord guides us. O see? So, kayo dyan, naintindihan ninyo ang speaking in tongue. As you worship the Lord, yung intense na ang pagpupuri ninyo, hindi nyo isama yung mga anak nyo na hindi pa naintindihan. Kayo lang, core kayo. Kayo ang tinatawag na servant leaders. Okay? So, nagkakaroon kayo ng pag-worship, ayan, nag-cell grouping kayo, ganyan. At ni-welcome ninyo ang Holy Spirit. Yan ang mangyayari. Maaring kayo lahat ay nag-speak in tongue. Yung isa ay isang lingwa sa Russia. Yung isa naman ganito, yung isa naman ganyan. Nandoon ang fire of the Holy Spirit. Ang sarap niyan, ang ganda niyan, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Naintindihan natin? Pero kapag tayo ay nasa publiko, kapag tayo ay nasa congregation, at maaring, yun nga, at pag ang congregation na yan, ay mayroong nag-speak in tongue, kailangan na mayroon ding magpapahayag para sa ganoon ay maintindihan. So tayo, kung tayo ay nag-speak in tongue, ay
hinihiling din natin sa banal na espiritu na mabigyan tayo ng pakahulugan kung ano ang kahulugan nito. So there are times, mga ka-Team Jesus, na nag-speak in tongue ako na hindi ko nga rin maintindihan. Di ba? May mga binigay na ako yung halimbawa sa inyo na hindi ko maintindihan, basta ginawa ko lang. Tapos, later on, maintindihan mo na, ito palang pakahulugan nito. Hallelujah, praise the Lord, Jesus God. May mga pagkakataon din na nag-speak in tongue ako as I meditate the word of God. Bigla-bigla na lang, ganyan-ganyan. Pagkatapos ng speak in tongue, ay magre-reveal din siya ng pakahulugan na ganito, kusa lang lumalabas, nagfo-flow lang siya sa'yo, na ganito, pinapakita ng Holy Spirit yung vision na yan, na ganyan. Oh, hallelujah, Father God, seal this vision, Lord. In the name of Jesus, for your purpose and glory. Ganon, iba-iba kasi tayo ng karanasan when we acknowledge the Holy Spirit. So, hindi natin yun makumpara sa iba. This is a personal and intimate relationship with the Holy Spirit, yung speaking in tongue. Naintindihan natin? So, hindi natin yan parang kung saan tayo pupunta, ganyan. Hindi yan, na para tayong mga baliw. Di ba yung mga baliw? Ay kung ano-ano na lang ang mga sinasabi nila. Ano ba itong sinasabi nito? Hindi ko naintindihan. Nababaliw na yata ito. No? So halimbawa, dyan sa Bohol, nandyan si Evelyn, nandyan si Angeline, nandyan si Michelle, nandyan si Teresita, sino pa yung mga nandyan? Kung may lalaki lang kayo dyan na, bawa asawa ninyo o sino pa man o ipapadala ng Diyos na mag-start dyan sa congregation, pwede na kayo mag-umpisa. Kasi anong sabi sa salita ng Diyos? 2 or 3 gathered in the name of the Lord Jesus Christ, I am on their midst. So, 2, 3, 4, 5 na nag-uumpisa na mayroong gagamitin ang Holy Spirit na tatayo bilang pastor. Kailangan natin ng pastor na lalaki. Kasi yun ang ating pinaniniwalaan. Ang pastor na babae ay pwede natin niyang pwedeng gawin niya ng Holy Spirit na associate pastor. Pero tayo ay naniniwala na dapat ang head of the house, ang head of the congregation ay lalaki. So yun pinapakita ng Diyos yung mga plano, no? So kayo dyan, halimbawa, si Teresita, si Evelyn, si Angeline, si Michelle, sino pa yung mga taga-Bohol dyan, no? Ay, kung mag-meeting kayo, kung magkaroon kayo ng seal grouping or what, pwede ninyong gawin yan. Pwede na nating isama sa plano natin yan, the Lord willing, at halimbawa, magkaroon kayo ng mag-congregate kayo ngayong January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So there are 12 months. So sa bawat buwan ay mayroong congregate. Ang tawag noon ay mag-fellowship ang area na nandiyan. O sabihin nyo, ay tita, magkita kami din sa area na yan, pero mahal man ang pamasahe, wala kaming pamasahe. Suportahan kayo ng Team Jesus. At nang sa ganoon ay magkita-kita kayo sa isang lugar na yan, na nandoon kayo, maaring magstay kayo ng isang lugar na magkasama kayong lahat dyan. Ang Team Jesus sa lugar na yon, ngayong January, halimbawa, ang Team Jesus Leyte ay mag-congregate sila, mag-fellowship sila, suportahan natin sila, ipagdasal natin sila, sino-sino ang mga walang pamasahe dyan, ay bibigyan, o magkano ang bayad doon sa isang lugar na yan, na inyong pagtitipunan. No? So doon yan ang Holy Spirit, as you go along, magkasama-sama kayo, as a cell group, cell group. So, pwede
pwede ninyong i-acknowledge ang Holy Spirit dyan, ganyan. So, mag-start na kayo to edify one another. Ganon yun. To God be the glory. Ito. So, mag-umpisa na kayo dyan. Mag-umpisa kayo, mag-groupings na kayo. Sabihin nyo sa akin, tita, magkita-kita kami ngayong as the Holy Spirit leads you. Sabihin nyo sa amin ahead of time, a month before. Nang sa ganoon, ay masama kayo sa budget for the next month. At mapadalhan kayo o saan. Punta kami sa isang resort, tita, mag-rent kami ng isang malaking kwarto na nandoon kami lahat, yan. No? So maraming nire-reveal ang Panginoon as we continue to serve Him dito sa ministry niya. Team Jesus School of Faith. The Lord willing, ay mangyayari yan. Kayo dyan sa Bohol. O mag-congregate kayo. Yan ang yan ang ibig sabihin ng congregation. Congregate, na ibig sabihin nun, magsama-sama, magkaroon ng fellowship. Yung pagpunta natin sa church, bawat linggo, yan ang sinasabing congregate. Kaya nga, mayroong congregation, may fellowship sa body of Christ. So, saan ba nag-uumpisa yung mga malalaking mga churches? Doon sa isang cell group na binubuo lamang ng 3, 4, 5, kasama ang kanilang mga anak, at unti-unting lumawak, nagkaanak sila, nagkaanak-anak, mag-invite sila, hanggang sa lumaki ang church. As long as ang group na yan, walang ibang itinataas, kundi si Panginoong Hesukristo. Yun ang sabi sa salita niya. If my name is exalted, I will draw all men unto thee. Kung wala tayong ibang itinataas, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, magpapadali siya ng maraming mga tao sa congregation. Hallelujah. So kung kayo dyan, halimbawa sa Luzon, kayo dyan, malapit kayo sa isa, sino ang mga nyo, mag-congregate kayo, halimbawa, sa Bisaya, sa Luzon, Team Jesus Luzon. Sino ang mga nasa Team Jesus Luzon? Mag-congregate kayo, kailan? Malayo pa, tita. Ngayon ay March pa. Pwede kayong mag-congregate. Iplano na ninyo yan, yung mga Team Jesus Mindanao. Team Jesus, halimbawa, sila Doreen ay nasa Cagayan, Hasaan. Marami din yan sila. Mag-congregate yan sila Doreen, sila Jumar. Saan kayo pupunta? Ganun ba? So, ngayon, nireveal na ng Holy Spirit ang mga dapat nating gawin. Cell grouping lang muna tayo nang sa ganoon ay ma-edify natin ang bawat isa, maintindihan natin, hindi tayo matatakot na nagsasalita siya. Tapos, almawa kami ni Tito Brand, 2 lang, sabi naman ng Diyos, 2 or 3 gathered in my name, I'm in their midst. So kami, pag nagpe-pray kami at na-intense yung prayer namin, ay nag-speak in tongues si Tito Bryant, nagka-cast out yan. Go back to hell! Go out! In the name of Jesus! Mga ganda, tapos nag-speak in tongues na yan siya. Ganyan. Samantala ako rin, nag-warfare kami, nagpe-pray kami, ganyan. Nag-speak in tongues din ako. Walang matitisod sa inyo dahil walang matitisod sa aming dalawa dahil naiintindihan namin ang pakahulugan nun. Pero kung tayo ay nasa congregation, kung tayo ay nasa maraming tao at mayroon tayong nag-i-invite tayo ng iilan ng mga papasok, hindi natin yan pwedeng gawin. Naintindihan natin yun, no? So, mangyayari na ngayon ang cell grouping sa iba-ibang lugar. Luzon, Visayas, Mindanao. Hallelujah. To God be the glory. Thank you for the revelation, Holy Spirit. So pagkasunduan ninyo dyan ang inyong congregation. Mag-congregate kayo kung saang lugar kayo. Halimbawa sa Luzon, sino-sino ang nasa Luzon? Si Abigail, Sis Abby, si Sis Leah, yan, si Sis Mary Jane. Sino-sino ang mga nasa Luzon? Gaano kalayo kayo na kung saan
Ang center point ninyo, dito, saan ang sentro dito? Sentro na magkita-kita kayo dyan. Magkano ang budget para dyan? Magkano ang pamasahin nyo? Halimbawa, magstay kayo ng isang resort o ganyan. Magkano yun? Wag lang kayo doon sa mga sobrang class na resort. Hindi man yung mahalaga ang lugar. Ang mahalaga ay yung presensya ng banal na espiritu. No? So, mag-congregate kayo. Si Leah, si Mary Jane, sino pa? Si Abigail, sino pang nandoon sa Luzon. Mag-usap-usap kayo. Dapat ay magkaroon tayo ng group ng gagawa ako ng doon sa ating Team Jesus. Hindi ito for Team Jesus members. Gagawa ako ng group chat na kung saan para sa mga para sa Luzon, Visayas, Mindanao. Para sa ganoon ay magkasundo-sundo kayo o tita, kami ay nagpaplano as we will pray na magkita-kita kami sa lugar na ito tapos magkailan. Budgetin ninyo, mag-inquire na kayo ng mga ganyan. Nang sige, magkita-kita kayo, Team Jesus Luzon. Gagawa kayo ng banner dyan, no? Walang ibang makikita doon, hindi pangalan ng tao makikita, kundi Team Jesus Luzon. Tapos ang mga taga Mindanao naman, ang Mindanao ay mayroong dalawang grupo ang Mindanao, no? Yung Butuan chapter at saka Hasaan chapter. O asan kayo sila doon? O gagawa ako ng para sa Team Jesus Mindanao, Team Jesus Luzon, Team Jesus Visayas. Gagawa tayo ng banner. Mag-inquire kayo, itanong ninyo, iplano natin yan as the Holy Spirit reveals to us these things. This is for His purpose and His glory. No? So, mag-usap-usap kayo dyan. Gagawa ako ng grupo doon sa Team Jesus. Isabihin nyo sa akin, Team Jesus group chat, sabihin nyo sa akin, i-chat niyo doon kung sino-sino ang mga taga Luzon, Visayas, Mindanao, nang sa ganoon ay maisama natin. At kahit hindi sila Team Jesus member for this time, ay masama ko sila sa ating group chat, Team Jesus Luzon. If they are desiring to join the group, kasi nandito naman sila at naintindihan naman nila ang mga mensaheng ipinapahayag ng Holy Spirit. Yan ang umpisa. Team Jesus Mindanao, Team Jesus Visayas. Sino-sino ang mga taga Visayas? Ang Bohol at ang Leyte ay mula sa Visayas, ang Cebu ay Visayas din. So pero mag-isa kayo. Merong chapter lang muna, yung Bohol chapter lang muna ang inyong i-congregate. Tapos ang Leyte chapter, ang Cebu chapter kung mayroon man, tapos ganyan muna, yan muna ang project natin, ang plano natin gawin, no, as the Holy Spirit leads. Pagkatapos niyan, next time ay mag-congregate na tayo per island. Which means, ang lahat ng taga Luzon ay magsama-sama. Ang lahat ng taga Mindanao ay magsama-sama. Magkita-kita kayo. Ang lahat ng taga Visayas ay magsama-sama. Magkita-kita kayo. Ay, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. So, iplano natin yan. Si Crystal May ay nasa Bukidnon. Pwede siya sa Hasaan. Hallelujah. Nakita ninyo yun? Kaya ang dapat nating maintindihan na tayo bilang mga Kristiyano, part ng ating pagiging Kristiyano, ang Holy Spirit, ang speaking in tongue. Ang Team Jesus congregation ay Pentecostal-based. Pag sinabi nating Pentecostal-based, ang ating paniniwala ay nakabatay doon sa pagdating ng banal na Espiritu. Kaya nga, we welcome the presence of the Holy Spirit. May ibang mga congregations, may ibang mga body of Christ that they do not acknowledge the Holy Spirit. Sila ang mga old, ang tinatawag sa kanila ay mga traditional
Baptist. Yung ibang mga Baptist, may mga Baptist na na modern o kaya trended. Yung bang nakilala nila, tinatanggap na nila ang Holy Spirit. May ibang mga churches, Christian churches, na hindi nila kinikilala ang banal na Espiritu. Kaya nga, they do not believe in the speaking of tongue. Para sa kanila, yung speaking of tongue ay hindi sila naniniwala nun at baka nasapian ng satanas, ng demonyo. Hindi nila naintindihan o tingnan niyo na nasa Biblia ang speaking in tongue. It's either tayo ang nagsasalita directly to God as our spirit communes to God, to the Holy Spirit, or it's either dahil gagamitin tayo sa speaking in tongues sa congregation dahil may mensaheng nais iparating ang Diyos Ama para sa lahat. At mayroong pakahulugan yun. So, nakikita ba ninyo yung unti-unting pag-reveal ng banal na Espiritu sa atin sa ministry na nais niyang mangyari sa Team Jesus? Kasi seryoso tayo dito mga ka-Team Jesus. Ang Team Jesus members ay hindi lamang tagapakinig. We consider ourselves servant leaders. We are servant leaders. Kaya nga, kailangan nating magpabaptismo sa tubig nang sa ganoon maging ready tayo sa gifts ng Holy Spirit. Naintindihan natin yun? Gifts of the Holy Spirit. Para magamit tayo ng Diyos Ama sa kanyang kaharian. Hindi tayo magaya sa isang fig tree na nandoon ang laki-laki ng katawan ng fig tree na yan, wala namang bunga. Naalala ninyo yung fig tree? No? Kahit nga si Jesus nagutom siya. Nagutom siya di ba? At naghanap siya ng pagkain doon sa puno ng fig. Naghanap siya ang yabong-yabong ng dahon na ito. Akala niya maraming bunga. Pero naghanap siya ni isang bunga, wala. Hindi na satisfy ang gutom niya. Walang halaga yung puno na yun. Dahil hindi man siya nagbibigay ng bunga para yung mga taong nagugutom ay makakain sana ng bunga niya. Diba? Anong ginawa sa fig tree na yun? Sinumpa ni Panginoong Jesucristo from now on. You cannot bear fruit. Kasi yun ang halaga sa puno Kaya nga, naging tree siya, naging fruit tree Dapat fruit tree tayo na magbubunga tayo. Nang sa ganon, yung bunga natin ay makain doon sa mga taong nagugutom, sa mga taong nagugutom sa salita ng Diyos tayo. Ang gagamitin ng Diyos, magbubunga tayo. Naintindihan natin yun? Kailangan tayong magbunga. Hindi tayo mga karaniwan lamang na mananampalataya kay Kristo. Hinuhubog tayo, kaya nga mayroon tayong daily, mayroon tayong school of faith. Hinuhubog tayo ng Diyos. Hinuhubog tayo ng banal na Espiritu para tatayo tayo. Magiging mabunga tayo para sa kapurihan ng Diyos. Magamit ang mga buhay natin. Maring ikaw ay may gift of prophecy. Maring ikaw ay may gift of healing. Maring ikaw ay may gift of apostolic gift na ikaw magpapahayag, evangelism. Maring ikaw ay may gift of generosity, yung pagbibigay, pagtulong. Yung speaking in tongue, yung pagpapahayag, pagpapaliwanag. Iba-iba, alam natin na yun. Tinuruan na tayo ng Diyos. So, hindi pwedeng hanggang ganito ka na lang, nakatunganga ka na lang. Ang hinaharap mo lang ay ang iyong problema sa buhay. Paano ba itong problema ko? Ang problema, di ba, alam na natin yun, na hindi tayo binibigyan ng mga pagsubok ng Diyos na hindi natin makakaya. Alam na natin yun.
Kailangan nating paniwalaan yun. Kailangan nating i-activate yun. Sabi ng Panginoong Jesucristo, I will be with you even till the end of time. Till the end of time. Ano ang halaga ng mga pagtuturo na ginawa ng banal na Espiritu sa atin kung hindi natin ito maipamumuhay? Kung hindi natin ito maging buhay sa ating mga buhay sa pang-araw-araw. No? So mga ka-Team Jesus, kailangan tayong mamunga. Kailangan na maintindihan natin na ang bawat isang pinili ng Diyos Ama ay mayroon siyang katungkulan. Mayroon tayong katungkulan sa Kanyang kaharian. Oh, hallelujah. Oh, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, thank you. Thank you for revealing to us your plan. We are excited. We are excited, Holy Spirit. We are excited of the things you are going to do in your ministry, Team Jesus International. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Holy Spirit. Andito kami. Salamat po sa iyong pagbukas ng aming mga isipan. Salamat po sa pagpapaliwanag. Salamat po, Holy Spirit. Kami ay naniniwala sa iyo na ikaw ang nandito ngayon sa aming kalagitnaan. Those plans, those visions will come to pass for your purpose and your glory. Lord Jesus, dinidesire namin na magkaroon ng mag-congregate, magkaroon ng fellowship. Ang aming mga kapatiran, Lord, na nandito at natuto sa mga salita sa Luzon, Visayas at Mindanao. Panginoon, let it come to pass for your purpose and your glory. Ikaw po ang magbibigay ng paraan na maging organized, maging maayos ang lahat. That everything will go well, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. I'm excited. It's exciting, Father God. We do not know how it happens, but I know you know. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Turuan mo po kami sa pamamagitan ng iyong revelation, ng iyong prophecy, ng iyong karunungan, ng iyong kaalaman, upang mas lalo pang mapalawak ang aming naintindihan sa salita mo. At paninindigan namin, tayuan namin ang iyong mga pangako. Sa halip na ang tingnan namin ay ang aming sitwasyon ngayon, ang tingnan namin ay ang aming mga problema, ang titingnan namin ay kung paano kami makaraos sa araw-araw. Ang titingnan namin ay ang iyong mga plano sa aming mga buhay. Ang titingnan namin ay ang iyong mga pangako, ang paniniwalaan namin, ang iyong mga pangako na hindi kami matatakot o hindi kami mag-aalala kung anong mangyayari kinabukasan, kung mayroon pa ba kaming kakainin, kung mayroon pa ba kaming sasaing. Yan ay mga isipan ng mga pagano. Mga taong walang paniniwala sa Diyos na totoo. Lord, patatagin mo po ang aming mga pananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Natitingnan namin ang gagawin mo sa aming mga buhay sa halip na ang titingnan namin ay aming mga sitwasyon ngayon. Father God, strengthen our faith in your Son, Jesus Christ.
Tulungan mo po kami nga mas lalo pa naming mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo at paniwalaan ang kanyang mga pangako sa aming mga buhay. Na anuman ang mangyayari, kahit kami ay nasa storm, nasa bagyo ng aming mga sitwasyon ngayon, hindi kami nag-iisa. Kasama namin si Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Woo! Hallelujah! God is good all the time. To you be all the good honor, Father God. Salamat po. Gabayan mo ang bawat isa. Pagpapalain mo po ang bawat isa. Ano man po kanilang mga hinihiling, Father God. You are our great provider, Lord Jesus. You are our shepherd. We shall not want. Turuan mo kaming isuko ang lahat sa iyo at paniwalaan ka at magkaroon kami ng kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng tao. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Holy Spirit, thank you for your presence. Lahat ng papuri at parangal ay aming ibinabalik sa iyo, Diyos Ama. Sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Hallelujah. In Jesus' name. Amen! Hey! Napakabuti ng Diyos. Ayan mga ka-Team Jesus. Excited ako kung sino-sino pa ang mga nandito na ngayon lang, no? Saan kayong lugar? Sino ba ang i-reach out ninyo sila, Team Jesus, yung mga bagong nandito na ano pa lang, i-reach out ninyo sila, kung taga saan sila, nang sa ganoon ay masama sila sa ating group chat, Team Jesus, Mindanao Chapter, Team Jesus International, Mindanao Chapter, Team Jesus International, Luzon Chapter, at Mindanao at Visayas Chapter. Hallelujah. So gawin na ninyo kaagad yan. Sharon, please, nang sa ganoon ay mapag-usapan na kaagad natin ang inyong congregation. Ayan. No delay, no mga ka-Team Jesus, sapagkat kailangan nating isagawa kaagad kung ano ang nire-reveal ng Diyos. O nandiyan, no, sa halimbawa sa Leyte. O sino yung mga taga Visayas nandiyan sa Leyte? Nandiyan si Lisa, si Sandy, si Janet, si Eric, si Erika, at saka kasama si Lian Joy. O, 6 na sila. Praise the Lord. O, sino-sino ang mga nasa Mindanao? Nandiyan sa Butuan. Sa Butuan si Sharon, si Jerome, si Tricia, si Tita Jane, sino pa? Si Tita Jolie. Oh, nandiyan kayo diyan, 5 kayo, no? Tapos sa Hasaan naman nandoon si Doreen. Nandoon si Doreen, sino pa? Si Jomar. Andiyan papunta si Crystal May. Isama nyo dyan Doreen, si Jesame. Nandoon din nandoon din sila Chloe, sino pa yon? Sila ni sister, yung mama ni Chloe. Oh. Alam na nila yung katotohanan dyan eh. Isama ninyo sila. Invite ninyo sila doon sa grupo ninyo. Hallelujah. At mag-congregate kayo at magkaroon kayo ng fellowship. No? Magkaroon kayo ng pagkain dyan na inyong pagsasaluhan. Hallelujah. To God be the glory. Iplano na ninyo yan. Ano pa? Doon sa Bohol, sinong mga nandoon? Si Evelyn, si Angeline, nandiyan si Teresita, nandiyan si Michelle, sino pang mga nandiyan sa Bohol na nagjo-join dito sa atin, no? Isama niyo 'yon diyan, Sis Evelyn. Sino pa? Sa Luzon, si Abby, Sis Abby, sino bang mga kasama mo diyan, Sis Abby? Na? Si Sigmar at saka si Nisa. Isama niyo 'yan doon. Sino ba nandiyan sa iyo, Abby? Sinong mga kasama mo diyan? Ikaw, Sis
Leah, sino naman mga kasama nyo dyan? Sama natin yan. Mag-add-on kayo. I-add-on ninyo dyan sa inyong grupo. Hingan ninyo ng permiso. At i-add-on ninyo at kayo, isama ninyo, sabihin nyo sa akin. Gagawa ako ng group chat natin na intended for this chapter. At pag-usapan ninyo, magkaroon kayo ng pag-uusap-usap na, gusto na, magkita-kita tayo kailan? Dahil ngayon ay March pa lang, so mayroon pa tayong April, May, June, July, August, September, October, November, December. May 9 months pa tayo na pwede kayong magsama-sama. Hallelujah, to God be the glory. No? O si Christy, ang kasama ni Abigail. O di Abigail, i-invite mo yan si Christy. Ayan si Mary Jane. Mary Jane, saan ka dyan, Mary Jane? Mayroon pang isa dito nga pumupunta sa ating live. Tingnan natin sino ba yung nandito sa ating live na parang bago? May nakita ako dyan eh. Sino yung bago? Parang may nakita ako dyan. Sinong pangalan nun? Si Garia Narima? Sis Garia Narima, welcome dito sa ating live. Saan ka nakatira, sis? Saan ka nakatira? No? Hallelujah. Ayan, tingnan ninyo, i-reach out ninyo yan yung isang bago dito, Sharon. I-reach out ninyo para sa ganoon ay magkasundo-sundo na kayo at magtipon-tipon, ipagdasal natin yung congregation ninyo, fellowship ninyo, at yun ang gagawin natin, yung ipagdasal natin yung budget ninyo dyan. Para maaga pa lang, habang maaga pa, ay itaas na natin yan sa Diyos. Hihingin natin yan, Mama ni Lian Joy. Oh, praise God. Mama pala siya si Gatia Narima. Mama pala siya ni Lian Joy. Thank you for the invite. Okay, welcome dito. O see? Ganun ba, no? So marami na pala kayo dyan. Sis Lisa, pwede na kayo mag-umpisa as the Holy Spirit leads you. Kung mayroong i-ordain ang Holy Spirit sa inyo dyan, maaring si Brother Eric o kaya si Brother Sandy. Hallelujah. O kaya kung may ipapadala ang banal na espiritu mula sa ibang lugar, missionary na mag-umpisa dyan sa congregation, pwede na kayo dyan sa isang bahay lang o kaya mag-rent kayo ng isang bahay. Tapos yung pastor ninyo dyan, doon titira sa bahay na yan. Kasi lahat ng congregation naman ay nag-uumpisa sa isang maliit na lugar. Hindi natin alam na yan ay isang plano ng Diyos na sa pamamagitan yan ay mapapadalhan kayo dyan ng suporta. Hallelujah. O diba? Thank you, Jesus. Marami na kayo dyan. Magtipon-tipon kayo, mag-usap-usap na kayo. Sabi nyo, tita, gawa kayo ng group chat na, gagawa ako ng group chat na para sa, ihiwalay ko siguro ang Team Jesus Bohol kasi marami na sila. Visayas, Team Jesus International, Visayas Chapter Leyte. Di ba? Ang Butuan, ihiwalay ko yon ng mga Mindanao. Tapos ang mga Mindanao ay magsama-sama na naman. Ang mga Visayas ay magsama-sama. Magkita sila sa Cebu, sasakay sila ng barko. Huwag ng eroplano dahil mahal, barko na lang at magkano yun. Hallelujah, napakabuti ng Diyos. I'm excited sa mang gagawin ng Holy Spirit, no? Sa kanyang ministry, dahil hindi atin ang ministry, it is the Lord's ministry. At tayo ay mga servant leaders tayo. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. No? Hanggang sa muli, Jesus loves us. Thank you, Jesus. Yan, pag-usapan na ninyo yan kaagad, ha? Ipag-pray ninyo yan nang sa ganoon ay maplano na natin. Maganda kasi kung may plano na kayo, magkano yan? Ginagawa kasi namin, Lord, ahead of time yan, kailangan ipagdasal natin, Lord. Ito ang pangangailangan, ang ganito, ang Luzon chapter, magkita-kita sila, ang gastos ng ganito, gastos. So, yung isipin din ninyo na makatipid din kayo.
So, kung maaari ang gastos niyo ay ganyan, so, mag-share part kayo ng ganyan. O kung mura lang ang gastos, ang pamasahe, maaring as the Holy Spirit leads, i-shoulder ng ministry. O, di natin alam ang plano ng Diyos eh. No? So, napakabuti ng Diyos. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.